Kai, come here for a bit. Tumigil sa paglalakad si Kaiser, nang tinawag siya ni Ren. Nasa hideout siya ng grupo dahil katatapos lang ng meeting nila. Kababalik lang ni Rowan kahapon, at nagpatawag agad ng meeting sa mga miyembro ng Alpha 2. Pumasok sa control room si Kaiser, kung saan ito lagi naglalagi. Magaling sa computer si Ren, at sa mga bagay na may koneksyon sa teknolohiya. Kung hindi siya nagkakamali ay ito rin ang nangunguna na hacker sa buong Asia. Ito ang dahilan kung bakit ito ni-recruit ni Rowan sa grupo. Bukod sa magaling ito sa larangan na iyon ay iisa rin ang kanilang mga paniniwala, kaya madali lang ito na nakumbinsi ni Rowan na sumali. Humila siya ng swivel chair at umupo. "What's up?" Mula sa kaharap na mga monitor ay bumaling sa kanya si Ren. "May nakalap akong impormasyon kanina lang. Nag-hire pala ng private investigator si Gael, upang paimbestigahan si Miss Lori Chua." "Ano?" Nasa po niya ang kanyang noo. "Bakit naman niya iyon gagawin? Hindi ba ay nagkita na ang dalawa?" Ang malala pa doon ay nakita rin ni Gail ang anak ni Miss Lori. Malamang na magtataka talaga iyon, dahil magkamukha sila ng anak nito. Sino man ang makakakita na magkasama si Gail at Pretty Boy Connor, ay iisipin na mag-ama ang mga ito na siyang totoo naman. Mabilis na tinampal ni Kaiser ang bibig ni Ren. "Yang bibig mo nga. Baka may makarinig dyan sa mga pinagsasabi mo," mariin niyang suwi dito, habang tumingin pa sa labas ng kwarto. Napabuntong hininga siya kapag kwan. Oo nga at magkamukha nga ang dalawa, pero hindi niya inakala na magpapaimbestiga agad si Gail. O baka meron pang higit na dahilan doon. Possible ba kayang may nagising dito pagkakita sa dalaga? Masama ito. Alam niyang darating ang panahon na malalaman din ng pinsan ang totoo, pero hanggat kaya niya, gagawin niya ang lahat upang pigilan ito sa abot ng kanyang makakaya. Nangako siya kay Lori na tutulungan niya ito sa pagtatago ng sekreto nito. Mas mabuti na iyong ganito. Ren, do everything you can to sabotage the investigation. Alam mong gulo ang mangyayari kapag sumabog ngayon ang nangyari noon, mariin niyang wika sa kaibigan. Sure, leave it to me. Yung porsyento ko ha. Tinapik niya ang balikat nito at lumabas na. Nakasalubong niya si Rowan sa hallway. Madilim pa rin ang mukha nito, at halatang problemado. Sino ba naman kasi ang hindi, kung ang kambal mo ay nawawala at hindi makontakt? Halos isang linggo na rin. Rowan has a twin brother, Reagan Romanov. That's why their group was called Alpha 2 because it was founded by these two. Hindi muna niya ito kinausap, dahil alam niyang mainit ang ulo nito. Besides, words aren't enough to comfort Rowan. He needs result. Sa kanilang lahat ay ito dapat ang nakakaalam, kung ano ang kakayahan ng kambal. Reagan is smart and skilled. Kung nasaan man ito ay alam niyang ayos lang ito, at makakabalik din sa kanila ng buhay. Sa ngayon, ang kailangan niyang pagtuunan ng pansin, ay ang kanyang pinsan. Oo nga pala, ani Lori nang may maalala. Birthday pala ni Connor bukas. Magluluto ako ng pangmeryenda. Kung may oras kayo, ay dumaan sana kayo sa bahay, pang-aaya niya sa mga katrabaho. Mabuti na lang at nataon na Sabado bukas. Off niya kaya magkakaroon siya ng oras upang magluto. Birthday niya. Game. Anong oras ba? 5 PM sana kung okay lang. Oo naman. Sa wakas ay makikita na rin namin si Baby Connor. Napangiti si Lori, na agad ding nawala nang biglang may umalangaw na putok ng ano. Ano iyon? Bulalas ni Rafi. Agad silang yumuko upang magtago, nang naging sunod-sunod na ang pagputok. Binalot ng sigawan ang paligid. Diyos ko, bakit may bumabaril dito sa restaurant? Naghiyawan ang mga tao na nasa loob, habang tuloy-tuloy pa rin ang kung sino man na pagpapaputok. Dali, magtago kayo. Huwag kayong tatayo. Nagkabasag-basag na ang glass wall ng restaurant, at nagkalat na iyon sa sahig. Nanginginig ang buong katawan ni Lori sa takot. Mariin na nagkatikip ang kanyang mga kamay sa kanyang tenga, habang namamalisbos ang kanyang mga luha. Ito ang unang beses na makaranas siya ng ganito, at hindi niya alam kung ano ang gagawin niya. Naninigas ang buong katawan niya. Pakiramdam niya ay magigiba ang buong restaurant sa lakas ng mga pagbaril. Lori, halika dito. Tatamaan ka dyan sa pwesto mo. May humila sa kanya at pagmulat niya ng mga mata,
ay may namataan niya ang isang guard na duguan na nakabulagta sa sahig. Natutap niya ang kanyang bibig. Oh my God! Tumama ang likod ni Lori sa stainless steel. Si Nora ang agad niyang nabungaran, at katulad niya ay puno rin ng takot ang luhaan nitong mga mata. Ilang sandali rin na ganun ang nangyari, nang makarinig sila ng mga sigawan sa labas. Ang mga Ravens, bilisan niyo, umalis na tayo dito. Tumigil ang mga putukan, kasabay ng pagharurot ng ilang mga sasakyan paalis. Habulin niyo ang mga tarantadong iyon. Galit na sigaw ni Cohen pagkalabas ng sasakyan. Call the medics. Is there any casualties? Check the people inside. Natapos na ang gulo, pero parang pinanuan na ng kaluluwa si Lori. Napuno pa rin ng takot at iyakan ang restaurant, kahit wala na ang mga umatake. Cohen, according to our men, the nearby grade school was under attack by the same group too. Pinapanto ko na ang iba nating mga tauhan sa paaralan, upang tingnan kung ano ang kalagayan doon. Parang nabuhusan ng malamig na tubig si Lori dahil sa narinig. Kung kanina ay takot na takot siya, ngayon ay triple na. Hindi na takot para sa kaligtasan niya, kundi takot para sa kanyang anak. Kaya kahit na nanginginig ang kanyang mga tuhod, ay pinilit niyang tumayo. Uy Lori, saan ka pupunta? Hindi pa ligtas ang lumabas. Hindi niya pinansin ang mga pagtawag sa kanya ng mga kasamahan. Ang tanging nasa isip na lang niya sa mga oras na iyon, ay ang anak niya. Biglang namalisbas ang luha sa kanyang mga mata. Alam niyang dapat siyang kumalma, pero hindi niya mapigilan. No, hindi pwede. Hindi niya kakayanin kapag may mangyaring masama sa anak niya. Ikakamatay niya. Sobrang gulo ng restaurant. Nagkalat ang mga gamit, at ang mga nabasag na mga salamin. Ang ibang mga customers ay nagtatakbuhan na palabas, habang ang iba ay nanatili pa ring nakakubli. Sa labas ay may nakita siyang mga nakaitim na mga lalaki, fully geared at mga armado. Hindi ito mga pulis, pero alam niyang kakampi ang mga ito. Lumabas si Lori sa restaurant. Sobrang gulo at ingay ng buong paligid. Nanginginig pa rin ang buo niyang katawan. Kung hindi dahil sa determinasyon na makita ang anak, ay baka kanina pa siya hinimatay. Wala rin siyang makitang pwedeng masakiyan, kaya nagpasya na lang siya na takbuhin ang distansya mula sa restaurant, at sa paaralan ng anak. Mabilis ang tahip ng dibdib niya, habang hindi mampat ang kanyang mga pagluha. Kung pwede lang siyang lumipad ay kanina pa niya ginawa. Clear the area. Make sure na wala ng panganib pa sa mga mamamayan. Patuloy sa pagtakbo si Lori, hanggang sa may narinig siyang bumubusina sa likod niya. Wala na siyang panahon pa sa ibang bagay, kaya hindi na niya ito pinagtuunan pa ng pansin. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Please, sana ay okay lang ang anak niya. Sana ay. Biglang may humigit sa braso niya, kaya natigil siya sa pagtakbo. Bubulyawan na sana niya ang tali pandas, ngunit umurong ang dila niya nang makita si Gail sa madilim at galit na mukha. It's dangerous outside. What are you doing? Singhal ng binata. Malakas na hinigit ni Lori ang kanyang braso na hawak ni Gail. Pwede bang huwag mo akong pakialaman? Sino ka ba ha? Mind your own business. Singhal din niya pabalik dito. Hindi niya alam kung ano ang kalagayan ng anak niya, kaya nagmamadali siyang puntahan ito, tapos heto ang lalaki na ito, at pagsasabihan siya ng kung ano-ano. Sa tingin ba nito ay hindi niya alam na mapanganib dito sa labas? Alam niya pero wala siyang pakialam. Handa niyang suungin ang kahit na anumang panganib para sa anak niya. At hindi yun naiintindihan ng lalaking ito. Nagtiimbagang ang binata, at walang salita na kinaladkad siya papasok sa sasakyan nito. Ano ba? Nakikinig ka ba? Kailangan kong puntahan ang anak ko. I know. Just stay still at ihahatid kita doon. Those randomly shoot citizens in the streets too. The entire area is not clear yet. Hindi pa sigurado ang kaligtasan ng lahat. Unless you want to finish yourself. Baling sa kanya ni Gail sa malamig na boses. Hindi nakahuma si Lori, kaya nagbaba na lang siya ng tingin. Binuhay ng binata ang sasakyan, at mabilis iyon na pinaharurot papunta sa paaralan ni Connor. Wala silang imikan sa biyahe, pero ramdam niya ang tensyon na nanggagaling sa binata. Nakatutok ang mga mata ni Lori sa labas, at kitang-kita niya ang takot na iniwan ng mga grupo na umatake kanina.
May mga pulis na nagkalat sa bawat daan, habang ang mga mamamayan naman ay nababalot pa rin ng takot dahil sa nangyari. May nadaanan pa silang mga stretcher, at ilang mga sugatan na mga mamamayan. Napansin ng binata ang panginginig ng mga kamay ng katabi. Gusto niya iyong hawakan upang kalmeyan, pero agad niya iyong inalis sa kanyang isipan. Nagtiimbagang siya. Hanggang ngayon ay kinu-question pa rin niya ang sarili, kung bakit pumunta agad siya dito nang marinig ang balita na pamamaril. Iniwan pa niya ang mga trabaho niya sa opisina. Para saan? Hindi niya alam. Gusto lang niyang masiguro na ligtas si Lori at si Connor. Natigilan siya nang mapagtanto ang kanyang naisip. Nababaliw na ba siya? Sa sobrang frustrations na nararamdaman niya, ay wala sa sariling hinampas niya ang manibela. Nagulat at bahagya pang napatalon ang dalaga, kaya agad siyang humingi ng tawad. Sorry, may lamok. Itinuon niya ang pansin sa daan. Ginapangan kanina siya ng matinding takot, nang malaman ang dalawang lugar kung saan nangyari ang mga pamamaril. He never been this scared in his entire life. Ngayon lang. At ang nakakabaliw pa doon, ay nararamdaman niya ito sa dalawang taong hindi naman niya lubusang kilala. Kakikilala lang niya ang mga ito noong nagdaang linggo, para magkaroon siya ng ganito katinding emosyon. Binalingan muli ni Gale ang dalaga na nasa kanyang tabi. Nasasaktan siya habang tinitingnan ng takot sa mga mata nito. Nag-aalala rin siya sa anak nito. He knows that it's silly, pero tama kaya ang mga haka-haka na nabuo sa isip niya. Puny MS kasi. Bakit ba kasi kulang-kulang ang utak niya? Baka ang labis na kaiisip ang ikakamatay niya. Mababangga na tayo. Sigaw ni Lori nang mapansin na sasalpok na sila sa nakapark na sasakyan sa gilid. Malutong na mura ni Gale, at mabilis ang mga galaw upang iiwas ang sasakyan dito. Mukhang ikaw itong nagpapakamatay sa ating dalawa eh. Dahil sa mga emosyon na nararamdaman ni Lori sa mga sunod-sunod na mga pangyayari, ay hindi na niya mapigilan ang pagtaas ng kanyang boses. Masyadong intense ang mga pangyayari, na hindi niya kayang kumalma pa, lalo na at hindi pa niya nakikita ang kanyang anak. It's your fault, wika naman ng binata na stress ang mukha. Kasalanan ko. Wala ang daan sa mukha ko. Nang gigigil niyang turan dito. Kung hindi lang sana ito nagdadrive, ay baka nasakal na niya ito sa matinding inis. Sinulyapan lang siya ng binata, pero hindi na siya pinatulan pa. Ganon din ang ginawa niya nang mapansin na malapit na sila sa paaralan. Muling inatake ng kaba si Lori, nang makita ang kumpol ng mga tao sa labas ng gate na nagpupumilit na pumasok. May mga iilan na pulis, pero karamihan ay ang mga nakaitim na mga lalaki, katulad ng nakita niya kanina sa restaurant. Agad siyang bumaba ng sasakyan, kahit na hindi pa iyon naipark ni Gale. Papasukin niyo kami. Maawan na kayo. Kailangan kong makita ang anak ko kung ayos lang siya. Mga anak namin ang nasa loob. Bakit pinipigilan niyo kaming pumasok? Mga ina niyo, buksan niyo itong gate. Nagsalita ang isa sa apat na mga lalaki na nagbabantay sa gate. Pasensya na po kayo, pero hindi kayo pwedeng pumasok. Para rin sa kaligtasan ng mga anak niyo ang ginagawa namin na ito. Madami kayo dito at maaaring may nagpapanggap lang sa inyo, upang makapasok at makapanakit ng mga estudyante sa loob. We are avoiding any possible cause of injuries to those children. Umuwi na kayo. Kami na ang bahala na maghatid sa mga anak niyo sa inyong bahay. Rest assured that they are safe with us. Sana ay makikooperate kayong lahat. Papasukin niyo kami. Sumilip si Lori sa loob. May mga nurses at mga armadong lalaki ang nagkalat doon sa loob. May punto naman ang sinabi ng lalaki, pero bilang magulang na hindi alam kung ano ang kalagayan ng anak sa mga oras na ito, ay gugustuhin talaga na makita na ang mga ito ngayon din mismo. Bilang magulang na nag-aalala, ay hindi niya kaya pang maghintay pa ng matagal. Makikipagsiksika na sana si Lori, upang subukan na makipag-usap, nang may hinawakan sa kamay niya at hinhila pabalik. Sinaman niya ng tingin si Gale. Ang hindi niya inaasahan, ay ang ginawa nitong paghaplos sa kanyang pisngi. Relax. I'll handle this. Natulala si Lori hanggang sa namalayan na lang niya, na hinihila na siya ni Gale palapit sa mga lalaki na nasa gate. Let us in, anito sa lalaking nagsalita kanina. Pasensya na po sir, pero gaya ng sinabi ko kanina ay hindi maaari.
Mula sa hawak na wallet ay may hinugot na card si Gale, at ipinakita ito sa kaharap na lalaki. Nanatili lang naman siyang tahimik sa tabi ng binata, at pinapanood ang ginagawa nito. I hope that this is enough reason for us to enter. She's with me. She's one of the employees of Del Valle restaurant, and if you don't believe me you can call Dallas to prove that. Tinitigan ng lalaki ang ibigay ni Gale na card. Ilang sandali lang ay yumigting ang panga nito, at isinauli ang hawak sa binata. I see. You're using now your name to get through. Just so you know, our groups are equal when it comes to power and authority. No one is under someone else's mercy. I know, and I didn't show you that to get the advantage. It's just a proof that I'm not an enemy. Matagal na nagkatitigan ang dalawa, hanggang sa ang lalaki na ang sumuko sa huli. Bumantong hininga ito, at nananansyang tumingin sa kanya particular na sa damit na suot niya, kung saan nakalagay ang logo ng Del Valle restaurant, kung saan siya nagtatrabaho. Fine, busanggat ang mukha nito, nang binalingan ang mga kasama. Open the gate for these two, and inform Dante that we let civilians in. Sunod-sunod na umangal ang mga nasa likod nila, nang pinapasok sila ng ganun-ganun lang. Napapantastukuhan naman na tumingin si Lori sa kasama. Hanggang ngayon ay hindi pa rin siya makapaniwala na pinapasok nga sila. Sino ba ang lalaking ito? At ano yung ipinakita nito na card kanina? Stop spacing out Lori. Nakaramdam siya ng pagkapahiya, nang mahuli siya ng binata na nakatingin dito. Nauna na lang siyang naglakad. At pumunta sa gymnasium kung nasaan ang mga estudyante na nag-iiyakan. Nanlamig pa ang kanyang katawan, nang may nakita siyang mga bakas ng dugo sa nilalakaran niya. Nilapitan ni Lori ang nakaitim na lalaki na may hawak na logbook. Sir, parent po ako. Meron po ba kayong Connor Chua sa listahan ng mga estudyante dito sa gym? A parent. Kumunot ang noo nito, pero nang makita si Gale sa likod niya, ay tumikim ito at kinuha ang nasa tabi na iPad. Connor Chua, anito habang nag-scroll ng kung ano doon. Sorry po ma'am pero wala pa dito sa listahan ang anak nyo. As of now ay may 3 pang bata na nawawala. Hinahaluglog na ng iba ang buong paaralan, upang hanapin ang mga ito. Muntik nang mabuwal si Lori sa pagkakatayo dahil sa narinig. Mabuti na lang at naging maagap si Gale upang alalayan siya. Did you check the CCTV? Wala bang nakuha sa footage na kumuha sila ng mga bata? Tanong ni Gale habang inaalalayan siyang tumayo. Wala pang result galing sa team nila Owen. Balita ko ay nahack din daw ang mga cameras, pagbibigay alam nito. Tuluyan ang napahagulgol si Lori, dahil sa mga naririnig na balita. Connor, ang baby niya. Para siyang kakapusan ng hininga sa isipin na nasa panganib ang buhay ng anak niya. Ito lang ang tanging meron siya. Hindi niya kaya. Mababaliw siya kapag hindi niya ito makita. Mahigpit siyang niyakap ni Gale, at pilit na pinapakalma. Everything's going to fine. Makikita rin natin si Connor, bulong nito habang hinahaplos ang likod niya. Oh, I've got the CCTV report, anang lalaki na nakapagpatigil sa kanya sa pag-iyak. May pumasok nga na mga armadong kalalakihan dito sa school grounds. Hindi nga lang makilala ang mga ito, dahil sa mga maskara na suot. At base sa galaw ng mga ito, ay parang may hinahanap daw ang mga ito. And it's negative. Tumingin ang lalaki sa kanila. Walang kinuha ang mga ito na estudyante. Wala ring lumabas, so it only means na nandito pa sa loob ng campus ang anak nyo. Nabuhayan ng dugo si Lori, at pinalis ang kanyang mga luha. Inilibot niya ang kanyang paningin sa paligid at nag-isip. Parang may bamilya na umilo sa tuktok ng ulo niya, nang may naalala. Wala sa sariling tinapik niya si Gale. I think I know where to find him.